Binasagdan ni dating Senator Ping Lacson ang kanyang katahimikan at nagsiwalat ng manikatiwalian sa Kongreso. Ayon kay Lacson, may mga matataas na opisyal na sangkot sa malalaking anomalya, kabilang na ang paglugsay ng pondo ng bayan. Matagal na raw niyang sinusubaybayan ang mga iligal na gawain sa loob ng institusyon. Ngunit ngayon lamang siya nagsalita upang ilantad ang mga ito sa publiko. Dagdag pa ni Lacson ang ilang mga mambabatas ay umano'y nagkakaroon ng pork barrel o kickback mula sa mga proyekto ng pamahalaan. Pinuna rin niya ang mga pagiging komplikado ng sistema na tila nagiging dahilan upang hindi agad mabunyag ang mga katiwaling ito. Nananawagan siya sa taong bayan na maging mapagmatsyag at huwag palampasin ang mga irregularidad na nagaganap sa loob ng pamahalaang ito. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ng Kongreso sa mga aligasyon ni Lacson, ngunit inaasahang magkakaroon ng imbestigasyon upang masusing tingnan ang mga isinisiwalat ng dating senador. Sinabi rin ni Lacson na handa siyang magbigay ng ebidensya at makipagtulungan sa mga kaukulang ahensya upang mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian. Patuloy naming susubaybayan ang mga kaganapang ito sa usapin nito at yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Because we'd like to pick your brains dahil kayo ay former, naging hepe rin ng PNP at kayo ay former senator. Alamin namin inyong mga saloobin, reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa. Yung question of the day namin, kung pwede naming umpisahan doon, is yung tradisyon versus tanong-tanong. And I know that sinusubaybayan namin ang inyong mga Twitter, yung mga posts nyo sa X. At itong nangyari po kahapon na mainitang pagtatalo sa among the congressmen, no, sa mababang kapulungan tungkol dun sa tradisyon na dapat nga dun sa two highest officials of the land, merong yan, parang may formalidad lang, na ikamo nga dapat quorum call, acknowledgement ng resource person, budget presentation, and then it breezes through, no, yung proposed budget po nila. So yung nangyari po kahapon, does the same thing, yung tradition apply despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? Talaga mayroong time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yung sa Supreme Court, yung Judiciary, ano yun tama yun, pag-open ng hearing, tapos acknowledgement, tapos sa mga opening statements, may konti meron ng motion na i-recommend na sa plenaryo yung budget for approval. So, sa isang banda naman, hindi naman yun na cast in stone, na kasi tradition nga na sinusunod, pero hindi rin mapipigilan kung sino yung miyembro ng komite, Appropriations Committee man o Committee on Finance sa Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Ang nangyari kasi kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. So ako sumasang-ayon ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa paano i-honor yung time-honored tradition. Pero tama rin naman yung sa committee chairman na ilagay sa boto. Pero sila. At yun nga, nahinto sa ganon at naging nagkaroon ng balitaktakan. Pero pareho sila tama doon na i-honor yung time-honored tradition. Pero at the same time, hindi rin pwedeng pigilan kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, diba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. The Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion, himingi ng 10, naging 15, tapos po sa GAA lumabas po na 24, tapos napunta, kumbaga there were so many numbers that were thrown in. Is that really possible po? With yung in-approve po ng Office of the President dun sa GAA, pero paglabas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd, tapos na kumbaga ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po katiga scrutinize po ng budget po?
Maybe, ang nirefer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, Oo. And the gap, also known as yung President's Budget. Oo. Kasi pag sinubitan ng Office of the President, within 90 days or 30 days, after makapag-sona yung budget, talagang bubusisiin yan. Mababago talaga yung hilatsya ng budget. Kasi billion measure yun eh. Ang nangyayari, yung sa NEP pa lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na General Appropriations Bill, ang tawag namin doon. Dapat yun, Senator Ping, malabo po yung ating linya, choppy kayo, and we are missing out on what you're saying. Importante naman po. Kung kayo po ay yung signal. Okay po, sige Masama po. signal. Okay. Kasi mobile nga. Oo, you will say po. Yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kukopyahin lang yung NEP, yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagdinig sa lower house, upper house, at magbabaycam na. Yung Bicameral Conference Committee, yun ang tinatawag. Nako, ayan na naman. Senator We're Ping. losing you po, Senator Ping. Senator Ping, pwede ba natin maano ulit? Si Senator Ping. Ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin para maano natin, nasayang yung ating kwentuhan with Senator Ping. So, tinatalakay mo nga, ito yung pinalabas po na video. Video na nagrereklamo siya, humingi daw ng kumbaga ng may tong pats, tapos humingi pa, 'di ba, yung mga ilang kongresista daw. Yung magkano naman sa amin dyan, ng parte. sa 5 billion. Oo, sa 5 billion. Para sa construction ng classroom. Nasabi niya hindi daw siya sanay sa ganitong Transaction. kaya Pero I was thinking kasi nagbitaw dahil siya. devolved di ba? Oo. Devolved sa LGU, sa lahat doon, pati edukasyon. Yung mga papel ng kongresista yun, di ba? Oo. Na humingi ka ng ng budget para sa Sa lahat. distrito mo Oo, para for the sa construction lahat. of classrooms. Classrooms. Hindi ko lang alam kung yan ang talagang If it's being kalakaran talaga, ginagawa. diba? Oo. So ayan na, nandiyan na ba si Senator Ping? Ako, Yeah. ayan, Yun na. Senator, Oo, ayan. We lost you. You were saying sabi nyo from So sa BICAM, pagdating po sa BICAM, Yun ang tinatawag na third chamber, third na lang yun, moniker lang na binigay yun, third chamber, pero most powerful chamber. Kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at saka sa upper house, pagdating doon, nababago pa. Ang dapat lang na gagawin sa bicameral conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision sa version ng Senado at saka version ng lower house, i-reconcile lang yun. Pero nangyayari, nag-i-introduce ng mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung labas ito doon sa, halimbawa, hindi naman nagdi-disagree ang provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na. Iilan lang naman yun, hindi na yung plenaryo eh. Yung pigusa sa plenary, buong buong House yun, buong Kongreso, buong Senado. Pagdating sa BICAM, mga 15 lang yun mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng BICAM. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At yung siguro, kung iba yung mga kalyado nila. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, babalik yan sa both houses, ira-ratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro o majority na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang anomalous. Kasi hindi na po pwede, pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion at 29 plus billion na bago doon sa pag-enroll sa enroll bill. Hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami billion pesos na binago doon sa enroll bill. Yan ginawa ni Senate President.
hindi, nung pinirmahan niya yung pirmahan, masisisi naman yung Senado na nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirmahan niya, nagyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin sa floor. Hindi kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. So, yun ang nangyayari yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. Oo nga. Pagkatapos ng masusing budget deliberations, di ba? Yan din na nangyari dito sa BICAM na po itong provision dito sa pag-sole sa National Treasury. Itong, maingay ito, yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na yun, hindi po ba, Senator Ping, na yung reserve funds sa mga GOCCs ibalik sa National Treasury? Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, ano yan standby appropriations yan Hindi yan kasama sa regular budget. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Naka-standby lang yan na kung mayroong mga kailangan ng mga ahensya, ng additional na pondo, halimbawa medyo kinapos, may dagdagan, item sa budget, diyan kukunin. Ang nangyari dito, tatlo lang yung special provision dyan, program fund. Yung una, pagka yung may excess, nasa treasury, may excess na budget, so pwedeng hugutin. Pangalawa, kung mayroong revenue measure na naipasa para mapondohan yung program fund. At pangatlo, yung tinatag na foreign assisted projects. Ang ginawa sa BICAM, dinagdagan ng dalawang provision. Isinama yung government-owned and controlled corporation at saka yung foreign assisted project. I'm sorry, yung pangatlo pala doon sa regular na special provision, yung approved loan. Approved loan. At dinagdag dito sa BICAM, yun nga, yung lahat ng GOCC, nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategory ng PhilHealth GOCC rin. At yung panglima, yung foreign assisted project, pwede na rin galawin. Pero yung foreign assisted project na yan, siyempre may counterpart tayo. May counterpart yung foreign entity, yung sa ibang bansa. Kaya paano mo gagalawin ngayon yun? Medyo masalimot din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So, yan, nasa Korte Suprema na ngayon. At harinawa, kung makita ng mga petitioners yung talagang issue, kasi ang sa issue ng mga petitioners yung parang appeal sa emotion dahil ito yung PhilHealth para sa mga nangangailangan ng tulong sa healthcare, Yes. Hindi ang talagang issue dapat na bukin diyan. Yung General Appropriations Act is a general law. General law. Yeah. It should Yung PhilHealth law, separate. at It's a saka special yung amendments, pati yung Universal Healthcare, special law. Hindi po pwedeng i-amend ng general law yung special law. Yes. Napaka-basic nun. Kasi ang special law, ito na nga yung parang kinlarify na nga yung general law. So hindi pwedeng bumalik yung general law na i-amend yung special law. Ang nangyari, yung DAA being a general law, hindi po pwedeng i-amend yung PhilHealth law. Ang PhilHealth law saka yung Universal Healthcare Act, hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka merong excess, babalik yan sa benepisyo ng mga members. Dagdagan yung benepisyo. Yung premium. Correct, Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo, yung babalikan ko lang po yung sa BICAM. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo, 15 members po yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po makutkot, magalaw. Kasi po, matapang po sinabi po ni VP Sara that Congress, the budget is held by just two people. And she named House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggihan po ni Congressman Zaldico. Pero po, members po sila dito po sa BICAM. At sabi nyo nga na iba na yung landscape po ng Pwede po pa bang galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganun kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-approve na po? If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na gawin transparent yung bicameral conference. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung, lalo sa budget, ito yung nag-iisang Ako, Senator Ping? Sayang. We're losing you po, Senator.
Senator Ping. Parang yun nga, no? Parang yun yung It's third chamber, Oo, di ba? na sabi niya, Senado, Kongreso. All of a tapos- sudden, pag BICAM na, And I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Amy Sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang naging, ayun sa COMELEC, naalala ko. Ayan. Yun sinasabi so, si niya. Senator Ping, you were saying that you filed a resolution or what, bill para... Transparency. Para transparent. Lagyan ng magkaroon ng minutes kasi walang minutes yan eh. Walang minutes, walang record yan eh. Walang transcript, walang record. Nako, oo. Kanya-kanya lang yan eh. Oo. Yung talagang confined, limited lang doon sa mga members kung ano nangyayari sa BICAM. At ang masama sa BICAM kasi, hindi na halos gumagana yung BICAM. Formalities na lang yun eh. Oo. Na halimbawang nag-open, okay, in-open na yung bicameral conference. Tapos, magkano yun? Bitin na bitin kami. Ayan, Senator. Oo. Senator. Tapos na, pipirmahan na lang. Sa kapal ng libro, pagka ikaw nagbasa pa, bago pumirma, napaka-kontrabida mo na kasi maaabala na yung bicameral conference na yung mismong bill, ano? Pasay. Kaming dalawa ng tiyaheng ko, at saka yung mga anak niya. Si Fortuna, Barba, at saka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng munso ng Pasay. Ibig sabihin, ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. Grabe. Jasmine Parala, shout out mo boss from Ilocos Norte. Agal-alwad ka kang kanayon boss, thank you. Di ba? Parang ang hirap ipagtanggol, no? Parang nahihirapan lang ako. Dry mo yun? Diyos ko. Baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, hindi ka binibigyan ng tunay na report. Kagalang-galang na Pangulo. Yung pumasok sa KOJC, actually, hindi ho usapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Hindi ho yun ang usapin eh. Ang pinag-uusapan dito sa kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Abay, nung nakita ko yung mga video, naka-full battle gear ho eh. Kulang na lang may dalang basuka. Kulang na lang may dalang basuka. Yung sinabi nyong walang dalang tear gas. Aba, ay ano ho yung usok na napakakapal at talagang sumisirit. Yun ba ho ay ulap o pugs? Sabi ni Tess FLM, wag mo na angkinin yung apelyido na yan kasi dahil di takay lang yan. Parang nahihirapan akong ipagtanggol ka eh. Diyos ko, buong buhay ko, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian, bit-bit yung pangalang Marcos. Alam niyo yun? Pumunta ako ng Maguindanao. Inikot ko yan, yung buong Maguindanao na yan. Nag-humanitarian ako sa Sharif Agwak mismo, sa Sultan Kudarat, sa Sultan Mastura, sa Cotabato City. Ibiruin mo yun? Unfortunately, natalo tayo no, as Vice President yung tinatakbuhan mo. Nagpunta ako ng Lambayong, nagpunta ako ng Tacorong, nagpunta ako ng Lake Cebu, sa Cotabato. Diyos ko, alam mo yun? Halos lahat ng bayan sa Mindanao, inikot ko. Para ano? Para mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Kinausap ko yung mga MILF. Nakausap ko si Commander Gordon. Kasama ko yung mga doktor ko. Bit-bit ang pangalang Marcos. Pumunta ako ng Palawan, yung halos buong Palawan, Puerto Princesa to Rizal, Palawan. Nag-humanitarian din ako ron, bit-bit ang pangalang Marcos. To let the people know that this humanitarian act is done by us. Nagpunta ako ng Catanduanes noong 2016. Buong probinsya ng Catanduanes. Alam ni Governor Buboy Cuba yan, yung 11 bayan sa Catanduanes. Binigyan ko lahat ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Gamit ang pangalang Marcos.
Di ba? Ultimo Ilocos Norte, mismo sa Bintar. Kasama ko dyan sila Odette Visitasyon at Janice Pascua. Ultimo sa Cordillera. Di ba? Dahil nga sa pamimigay ko ng libre salamin at wheelchair, kinasuhan ako noong 2010 ng optometry law. Buong Cagayan. Isabela. You see? Kasama ko yung mga doktor ko. Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos mo. Sa lahat ng dapuan ko. Kahit sabihin yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo nagbe-benefit niyan. Nung COVID, isinugal ko yung buhay ko. Di ba? Ultimo Pasay, nung tinamaan ng monsoon yung Pasay, nung 2013, kasama ko si Auntie Baby. Namigay kami ng bigas, naka-record sa lahat ng dyaryo yan, sa Manila Bulletin, sa Philippine Star, sa Tribune, lahat. Ando pa si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Malakas pa rin yung tsahe natin, si Fortuna. Tapos, ngayon parang ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Ako'y naniniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas, ay hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Bagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. Di ba? Umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mong mabuti yung report. Para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. So I decided not to run this election. No? Hindi na ako tatakbo. Sabi ni Tess FLM Canada, vote, shout out sa mga kapatid. Parang nanghihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. So you know yung reason bakit sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, hindi na lang ako tatakbo. For you to decide na lang kung sino iboboto nyo. Sana piliin nyo ho yung alam nyong matinong leader. Mr. President, the people is waiting for you. Yun lang ho, parang yung sa akin, parang nahihirapan lang akong magtanggol ngayon. Di po ba? Ay, biruin nyo yan, from 2007. Buong Pilipinas, nilibot ko. Inuna ko yung Cavite, Laguna, yan ang inuna namin eh. Calabarzon muna eh, nag-humanitarian. Pagtungtong ng 2009, umakyat ako ng Cordillera. O nagkakaso-kaso ko ron, kinasuhan ako ng mga optometrist doon. Ng Integrated Association of Philippine Optometry, IPAO. Bakit? Dahil sa pagbibigay ko ng libreng salamin sa mga tao. Oo. And then, nung sa Maynila na kami naman, nagkaroon ng typhoon, malakas na monsoon sa Pasay. Bumaha yung Pasay. Abay, tinawagan ako ng tiyahin ko, ni Fortuna. Sabi niya, mamigay tayo ng bigas dyan. Ayan, nalagay ho sa lahat ng dyaryo yan. Nalagay lahat sa lahat ng dyaryo yan nung September 2013. Ito guys, comment reaction tayo dito sa statement ni BBM ay pinagtawanan lang ni Idol FLM. Dahil maling-maling umano yung statement niya na yung mga kapulisan na dineploy niya doon sa QOGC ay may mga baril, full battle gear ang mga kapulisan doon at maling-mali ang statement ni Presidente kaya binabatikos ng karamihan. Ayun, so don't forget to subscribe, like, and share. September 30, 2013. Kasama ko makikita nyo yung aming kahin doon. Namimigay kami ng bigas. Now, nag-start na, tuloy-tuloy ang humanitarian ko na yan. Nakarating ako ng Kapikula, dyan sa Catanduanes,
Buong Catanduanes siya na. Nag-humanitarian ka, nagbigyan ng libreng salamin, libreng check-up, wheelchair, sa Kapangang Benguet, sa Cagayan, sa Isabela, Cagayan uli, Isabela, then Palawan, and then Mindanao. Halos buong Mindanao. Eh yung salamin na dala namin doon, kulang-kulang 1 milyon, mahigit 1 milyong piraso, hindi kulang-kulang. Kompleto ho ng dokumento yan. Ha? Why? Para malaman ng tao that there is the Marcos is really for humanity. Pumutok ang COVID noong 2020. Sinakripisyo ko lahat ng kayamanan ko. Ha? Anong bitbit kong pangalan? Marcos. Sa totoo lang noong March 14, ito totoo to. March 14, 2020, nung 15 yung lockdown. March 14, 2020, pababa ng 2019. Walang ibang pinag-uusapan nun kundi si Yorme, si Isko. Oo! Diyos ko, alam natin lahat na ang pangalan ni Yorme nun talaga naman boom! Yun na yun. Walang ibang usapin kundi Yorme. Di ba? Walang ibang usapin nun kundi Yorme. Pagtungtong ng March 15, 2020, lockdown! Nabura si Yorme. Francis Leo Marcos na usapan ng tao. Marcos. Imaginein mo yun? Marcos! Yes. Kayo po, Mr. President. Apelido nyo yan. Namesake kayo ni Presidente Marcos. Kaya yun na yung pinag-uusapan nun. Marcos na. Nabura na yung Yorme. Diba? Why? Because there is Francis Leo Marcos who sacrificed everything, including his very own family. Ha? Diba? Including my own wife, sinakripisyo ko. Ha? Sino na kinabang? Ako ba? Hindi po. Kayo. Ha? Bakit? Apelido nyo, apelido ko eh. Ganon ko kayo pinaglalaban. Na sana makuha natin yung country of greatness. Ngayon parang nahihirapan ako ipaglabang kayo. Lahat ng lumapit sa akin, wala naman akong hinindihan. Including si Senator Aimee. Hindi ko hinindihan yan. Ha? Tapos nung nakulong ako dahil sa pagtulong ko, parang napakasama ko. Di ho ba? Parang napakasama ako. Nung nakulong ako, parang ako rin pinakamasamang tao sa balat ng Pilipinas. Oo. Hindi po ako nanunumbat. Nagkukwento lang ako na kung bakit ngayon parang nahihirapan akong ipagtanggol ka. Siguro ho, pakitignan nyo yung mga report sa inyo. Dapat merong second opinion na tama ba itong nireport sa'yo kasi nagmumukha po kayong nakakahiya sa mata ng publiko dahil iba ho yung kaganapan sa binibigkas nyo, Mr. President. Ang suporta ko po ay nasa inyo. Suporta ng buong pamilya ko at ng buong nasasakupan ko. Na baka ho iba yung nire-report sa inyo. Kaya maaari ho, kagalang-galang na Pangulo, pakitignan nyo ho mabuti yung nire-report sa inyo para alam nyo kung ano yung dinideliver nyo sa tao. Gusto ko mang makipagbakbakan ngayon doon sa mga bumabati ko sa inyo, hindi ko ho magawa eh. Di ba? Pero kami na sumuporta sa'yo at totoong nagmahal sa'yo, umaasa kami na baka sakali na matignan nyo yung mga nire-report sa inyo mabuti bago nyo i-deliver sa tao. Kasi nahihirapan kami pagtanggol kayo. Yun yung totoo nun.
ang hirap eh. Eh gusto ko mang mura-murahin mula ulo hanggang paa lahat ng bumabati ko sa ating Pangulo. Eh parang hindi ko na magawa eh. Di ba? Jobeling Coraming, Clifford Anyon Duterte at FLM sa Senado. Naku. Ay hindi ho. Oh, ang hirap eh. So, ang mga supporter ko ay nagtatanong na, boss, yan, lahat ng FLM family. Hindi po kami nagwi-withdraw ng suporta sa inyo. Sinusuportahan ho namin kayo kasi binoto namin kayo. Kaya lang ho, baka itong aking salita na to makarating sa inyo, na tignan nyo hong mabuti yung nire-report sa inyo ng kapulisan bago nyo ho i-deliver sa taong bayan. Maging maingat ho sana. Kayo naman na nagbibigay ng report sa presidente, maging maingat ho. Bakit? Ang hirap kong ipagtanggol ngayon eh. Napakahirap po eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!